After 17 years ay sa wakas ay matitikman na rin ni Mama ang shawarma. Tumawag nga si Pinsan at ang gusto ay krudo daw ang aming ipasalubong pag kami umuwi. Paano ba naman ay nagkakaubusan daw ang supply dun sa amin? Kaya heto at sinilip ko kung magkano na nga ba ang presyo dito nang sa ganun alam ko kung ilang litro ang aking maiuuwi. Kalamit na tako. Natuyot na nga ang laman ng aming ref kaya napauwi na naman ang aking asawa. Simula nga nung nagkaroon ng tensyon dito ay bibihira na nga lang siyang umuwi. Pag ganitong sitwasyon nga na wala na kaming makain ay saka lang yan uuwi para saglit kaming maggrocery. Dahil nga limitado lang ang aming oras ay akin na nga nililista ang mga kailangan naming bilhin. Ano to? Banana Philippines. Kakarating ang Banana Philippines dito. Siguro ang ilan sa inyo ay nagtataka kung bakit kailangan ko pa ang aking asawa sa pag-grocery. Well, ibang-iba sa nakasanayan natin sa Pilipinas ang sistema dito. Kung sa Pilipinas ang mga asawang babae ang namamalengke, dito naman ay ang mga lalaki ang bahala na dyan. Madam na madam ang mga babaeng asawa dito dahil kahit pagbubuhat ay hindi pinapagawa. Turkish coffee, Arabic coffee. Pagkatapos mag-grocery ay pinuntahan namin ang aming favorite na restaurant, hoping na makabili kami ng cravings ni Mama. May konting pool ng water dahil nga umulan kaninang umaga. Magdadalawang buwan na nga kami dito sa UAE at para ngayon nga lang matitikman ni Mama ang cravings niyang shawarma. Ang kwento nga niya ay dito niya natikman at natutunang kainin ang shawarma. Pagkatapos niyan ay hindi na nasundan. Hindi naman kasi siya basta-basta kumakain ng shawarma na gawa sa Pilipinas. So hayon, nung dumating nga kami dito ay ang shawarma ang isa sa mga bucket list na kainin niya. Mama, you taste. Umorder na rin ako nitong favorite kong falafel para nang sa ganun ay matikman din ni Mama. Sarap. Ito itimakon ko na nga falafel, mother. Dahil nga sa sandali lang ang pag-uwi ng aking asawa ay dito na rin lang kami sa sakyan kumain habang papauwi na kami sa bahay niyan. The next day ay nagising ako na umuulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Medyo nakakatawangan na may paabiso pa sila na normal lang itong kulog at kidlat. Maigi na sigurong maliwanagan ang mga tao nang sa ganon hindi nila mapagkakamalan yung dagundong ng kulog sa nakakabahalang tunog tensyon.